Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan, Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, minamahal kong mga taga-subaybay. Ako po si Pastor Jerry Cahobe, ang inyong kaibigan sa radyo. Narito tayo ngayon upang pag-usapan at mapakinggan ang mga kapanapanabik na usapin patungkol sa banal na kasulatan. Ito ang ating pong programang Revelation of Hope. Para sa inyong mga katanungan, pwede kayong tumawag o mag-text sa ating mga numerong 0917-1742777 at sa 0968-85-36607. Ang ating pong pag-aaral ay nakasentro sa pamilya at pag-asa sa pahayag ng pag-ibig ng Diyos. Sa pagtatapos ng ating serye, tatalakayin natin ang isa sa pinakamadakilang pangako ng Diyos, ang bagong langit at bagong lupa. Paano ito nagbibigay ng pag-asa sa bawat pamilya? Ano ang maaari nating gawin upang mapanatili ang ating pananampalataya habang tayo'y naghihintay o habang inihintay natin ang katuparan ng pangakong ito? Sa pagpapatuloy, minamahal na mga taga-subaybay, nais ko pong basahin sa inyo ang isang talata mula po sa Aklat ng Pahayag o Apokalipsis, Kabanata 21, talatang 1. Ito po ang sinasaad ng talata, "At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang dating langit at ang dating lupa ay lumipas na at wala na rin ang dagat." Minamahal na mga kaibigan, minamahal na taga-subaybay, alam kong lahat tayo ay nangangarap isang araw tayo ay magkakaroon ng isang bagong bahay na matitirhan kasama ang ating pamilya. O kaya kasama na ito sa ating pong panukala sa buhay. Ano po? Na doon ay makakatulog tayo ng mahimbing, hindi tayo nag-iisip na mayroong panganib na darating kapag mayroong malakas na bagyo o kaya may lindol, kundi ito'y isang bahay, isang tirahan na ang buong pamilya ay payapa na mabubuhay o namumuhay na magkakasama at walang inaalalang anumang makapagbibigay ng alinlangan sa atin. Inisip din natin isang bahay na hindi na tayo uupa, di ba? Hindi na rin tayo marahil magbabayad ng kuryente kasi lalagyan na natin ng solar panel, ano po, na meron na tayong sariling pagkukuhanan ng power para tayo ay magkailaw. Yung ating mga refrigerator ay maaring doon na rin kukuha ng electricity para umandar at makapagpalamig ng ating pong mga pagkain, ano po? Pero dito ay binabanggit ng ating pong tagasulat na si Juan Revelador na sabi niya, isang bagong langit at isang bagong lupa sapagkat ang dating langit at ang dating lupa ay lumipas na. Ibig sabihin, ito talaga ay kailanman hindi pa nakikita ng tao, bagaman merong paunang mga paglalarawan ang aklat ng pahayag tungkol dito, subalit higit pa roon ang ipinangako ng Diyos na isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Pero ganun pa man, minamahal na kaibigan, minamahal kong taga-subaybay, ang pangako ng bagong langit at ang bagong lupa, ititignan natin, patuloy nating pag-aralan bilang unang bahagi ng ating pag-aaral. Ang bagong langit at ang bagong lupa ay isang pangako ng Diyos na nagbibigay ng katiyakan at kapanatagan sa atin. Marahil, sa ngayon, yung mga nakikinig sa atin o kayo ng mga nakikinig ay hindi inyo ang inyo pong tinitirhang bahay. Kaya buwan-buwan meron kayong obligasyon na bayaran yung upa.
Ganon din sa tubig, sa kuryente, Pagkatapos ay masikip pa para sa atin, para sa mga tumitira. Pero gusto kong dalhin ang inyong pansin sa sinasabing ito ng Biblia. Ito ay isang lugar kung saan wala ng sakit, wala ng paghihirap o kalungkutan pa man. Kaya itong bagong lugar na ito na tinatawag na bagong langit at bagong lupa na bahagi ng pangako ng ating Panginoon, walang higit pang paghihirap ang mararanasan dito. Sa pagpapatuloy, gusto kong tignan natin ang isang talata mula sa aklat ng pahayag pa rin, Kabanata 21, ang talata ay 4 o 4, ang sabi nga ron, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, kalungkutan, pag-iyak o sakit, sabing gano'n. Pupapahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ano bang dahilan ba't umiiyak yung mga taong mga ligtas ng ating Panginoon? Sila yung naalaala nila yung kanilang nakaraan, yung kanilang paghihirap, yung marahil sa kanilang nakarang buhay, noon lang sila nakaranas sa piling ng Panginoon na isang napakagarang tahanan na kailanman hindi kayang ilarawan ng tao sa pamagitan ng kanyang mga salita. So yung mga kalungkutan na nagdulot sa atin ng pagluha, kamatayan na siyang nagpasakit sa atin. Lahat ng yan, ang ibig sabihin ng papahirin, ipapalimot na ng Panginoon at ang pawang maalaala natin ay yung mabubuti at magagandang bagay na kalob sa atin ng Panginoon. Pangalawa, ganap na kapayapaan at kagalakan. Kaibigan, kung sa mga pagkakataong ito nakakaramdam ka ng ligalig sa iyong buhay, nababahala ka sa seguridad ng ating pong lipunan, kaibigan, sasabihin ko sa iyo, sa bagong langit, sa bagong lupa, ang lahat ng pamilya ay magtatamasa ng walang hanggang kapayapaan. Doon, kaibigan, hindi ka na mag-alinlangan sa iyong seguridad. Doon, wala nang iistorbo sa iyo. Wala na doong karamdaman. Wala na doon ng mga pag-aaway-away. Magiging patuloy at lagi nang masaya ang pagsasama-sama ng mga tao ng buong pamilya na siyang iniligtas ng ating Panginoon at dadalhin doon sa langit o yung dinala doon sa lupang yon. Ano po? Sabi pa doon sa Isaias, Kabanata 32, ang talata 18, at ang bayan ay tatahan sa kapayapaan, sa ligtas na mga tahanan at sa mga tahimik na dako ng kapahingahan. Minamahal na kaibigan, minamahal na taga-subaybay. Yan po ang paglalarawan ni Isaias doon sa bagong lupa na ating tatahanan. Sa pagpapatuloy, isa pa rin sa ating bigyang konsiderasyon, yung pakikipagniig sa Diyos. Doon sa bagong lupa, magiging malapit tayo sa Diyos at mamumuhay tayo kasama niya magpakailanman. Alam mo kaibigan, iniisip lang natin na kailan kaya darating ang Panginoon. Pero yung pag-iisip natin yun ay nagpapahayag na meron tayong pagnanais na makaniig ang ating Panginoon. Huwag kang mag-alala. Yun po ay malapit na pong mangyari sa ating kapanahunan. Na doon ay hindi natin i-imaginein, hindi natin naiisipin, paano ba ang Diyos? Doon makikita natin ang mukhaan, makakapiling natin siya ng tuluyan. Kaya po, nais kong ipagpatuloy ang sabi doon sa pahayag, aklat ng pahayag, Kapitulo 21, talatang 3. Narito ang tahanan ng Diyos ay kasama ng mga tao. You see? So, kasama na natin siya. Siya ay kapiling na natin. Kaya hindi na tayo mag-iisip ng kung ano paman, sapagkat ang lahat ng mga nakay Kristo, mga kasama ni Kristo, wala na pang ipag-alala sapagkat doon ay pawang katahimikan, pawang masaya ang buhay. Lahat ng pakikipag-ugnayan ay merong pag-ibig na nakapalaman at ang turingan ay pawang mga magkakapatid kay Kristo lahat. Pangalawang bahagi na gusto ko pong talakayin, paano ito nagbibigay ng pag-asa sa pamilya? Pagkatapos na ating pong makita kung paano po ang larawan sa pamagitan ng tao, kung paano ito nilarawan,
Ang tanong na pangalawa ay, paano ito nagbibigay ng pag-asa sa isang pamilya na kagaya ng pamilya mo at pamilya ko? Sa gitna ng mga pagsubok, kaibigan, at hinaharap ng mga hamon, ang pangakong ito ay nagbibigay ng matibay na pag-asa sa bawat pamilya. Merong dalawang magkaibigan, sila ay nagtalo at ang pinagtatalunan nila ay itong ating pinag-aaralan. Ang sabi ng isa, kaibigan, huwag kang maniwala dyan. Hindi yan darating, hindi yan totoo. At nagsasayang ka lang ng oras. Ang sabi naman ng isang kaibigan na naniniwala sa Diyos, wala namang problema, sabi niya, kung hindi ka maniwala. Pero sa ganang akin, ako ay naniniwala dito. Kung hindi man ito totoo pagdating ng araw, walang problema. Wala rin mawawala sa akin. Diba? Sabi niya. Pero kaibigan, kung sakaling ito ay totoo, at ngayon pa lang hindi ka naniniwala, malaking kalugihan para sa iyong buhay. Kapag ito'y naging totoo sa pagdating ng araw, malaking kalungkutan ang iyong mararamdaman at mararanasan. Ang sabi ng Biblia, hindi mabagal ang Diyos sa pagtupad sa kanyang pangako. At itong pangakong ito ay nagbibigay ng matibay na pag-asa sa bawat pamilya. Sunod, pagkakaroon ng layunin at direksyon. Alam mo, kaibigan, ang kaalaman na may bagong langit at bagong lupa ay nagbibigay ng dahilan upang mamuhay tayo ngayon ng may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kagaya ng aking binanggit kanina na magkaibigan, kung wala man katotohanan na mayroong bagong langit at bagong lupa, ay di pareho lang sila. Hindi magkakaroon ng lamang yung isa't isa. Pero kapag ito ay naging isang realidad, ang bagong langit at ang bagong lupa sa buhay ng taong nananampalataya, dapat ay merong ka ring pananampalataya at ang lifestyle mo ay lifestyle na mayroong pagsunod doon sa darating na magkakaloob at magdadala sa atin sa bagong lupa at bagong langit. Kaya nga ang sabi doon sa 2 Pedro talatang 3 o talatang 14, ang kabanata ay 3, ang sabi niya ganun, kaya nga mga minamahal, yaman naghihintay kayo sa mga bagay na ito, sikapin ninyong matagpuan kayo ng Diyos na walang dungis at kapintasan na may kapayapaan. Doon sa mga nag-aasam, doon sa mga umaasa na ito ay isang pangako ng Diyos na magkakaroon ng katuparan. Ito po ang payo ng ating pong Diyos na darating na gusto nating makapiling. Na sabi niya, sikapin nating matagpuan tayo ng Diyos na walang dungis. Ibig sabihin na tayo ay hindi nabubuhay sa kasalanan at kapintasan na may kapayapaan. Kaya kapag tayo po ay nabubuhay kay Kristo, may kapayapaan ang buhay. Sa kabila ng magulo ang ating paligid, hindi tayo nababahala, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Mapayapa ang ating pamumuhay. Bakit? Kasi ang mayroong nais nito at ito ay resulta ng ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Ang sunod ay pagtataguyod ng pagkakaisa. Ang pag-asa ng pamilya sa hinaharap ay nagtutulak sa sa ating mga sariling pamilya na magpatawad at magkaisa. Kaya nga sabi doon sa Roma Kapitulo 12, ang talata ay 10, ang sabi niya, mag-ibigan kayo sa isa't isa na may tapat na pagmamahalan. Sa ibang salin ay na may wagas na pagmamahalan. Kaya mga kaibigan, ito po lang ay isang paalaala sa atin. Sapagkat ito ay nais ng Diyos na maging karanasan natin, sino man ang ating kasama sa pamilya. Ano man ang kanyang kalagayan sa buhay, ano man ang kanyang nagawa laban sa iyo, mainam na ibigin natin siya. Patawarin natin siya. Sapagkat, ang sabi, ang may tapat na, ang mag-ibigan
na may katapatan ay nakikita sa pagmamahalan. Kaibigan, walang ibang pagnanais o nais ang Diyos sa atin kundi makita sa atin ang kanyang karakter. Yung karakter ng pagmamahal, yung karakter ng pagsusunod gaya ng siya inutusan ng Ama, sumunod siya hanggang kamatayan. Ito rin yung katapatan na ibigin natin anuman ang siyang naging karanasan ng ating mga kapamilya. Ang sunod ay pagpapalakas ng pananampalataya ng mga anak. Alam mo, minamahal na kaibigan, mahalaga na ituro natin ang pangako ito sa ating mga anak upang lumago sila sa pananampalataya, upang patuloy silang maniwala at ilagak, ibigay ang kanilang sarili sa Diyos. Nasubukan mo na bang ibigay ang iyong buhay sa ating Panginoon? Ang pagbibigay ng ating buhay sa Panginoon ay ang kahandaan na sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. At minsan, nagtanong isang lalaki, Panginoon, sabi niya, paano ako maliligtas? Ano ba ang aking dapat na gawin upang ako, sabi niya, ay maligtas? Ang lalaking yun ay walang iba kundi si Nicodemus. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, malibang ikaw ay maipanganak na muli. Hindi ibig sabihin ng Panginoon ito na ikaw ay babalik sa bahay bata ng magulang mo, ng nanay mo, pagkatapos ilabas ka ulit. No. Ito ay may kinalaman sa pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon sa larangan ng bautismo at ang pagsunod sa kanyang mga inuutos upang ikaw ay maging turuan at ikaw ay ituring na isang disipulo ng ating Panginoon. Kaya mahalaga na ituro natin ito sa ating mga anak. Ang sabi nga doon sa Kawikaan 22, ang talata ay 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kahit tumandaman siya, hindi niya ito tatalikuran. Na mahal na kaibigan, kung ang bata ay nais nating turuan sa tamang daan, mainam, makita na muna sa ating buhay. Sapagkat yun ay isa ring paghahanda para tayo ay makatahan doon sa bagong langit at bagong lupa na siyang inihanda ng Diyos para sa atin. Pangalawang bahagi ng ating pag-aaral, paghahanda ng pamilya para sa bagong langit at bagong lupa. Kaibigan, habang hinihintay natin ang katuparan ng pangako ito, may mga hakbang tayong maaaring gawin upang ihanda ang ating pamilya. So, sa pagnanais natin na tayo makatahan doon, meron tayong paghahanda na dapat gawin. Una, pananatili sa pananampalataya. Mainam na tayo ay naniniwala sa pangako ito ng Diyos. Kasi kung hindi tayo maniwala, paano tayo maghahanda? Paano natin sasabihin na nais mong makasama ang Panginoon? Kaya maglaan ng oras para sa sama-samang panalangin bilang isang pamilya at pag-aaral ng salita ng Diyos. Oh, napakainam na sa paghahandang ito, buong pamilya ay magkakasama. Papansin nyo, kapag ka-reunion ng ating angkan, ng ating pamilya, kahit saang lugar, uwi at uwi, para lang makasama ang iba pang membro ng pamilya. Gaano pa kaya ito, minamahal na mga kaibigan, na sa ating pong pagnanais na makasama ang Diyos na siyang Panginoon natin, ay maging isang napakasayang tanawin at napakasayang karanasan ng ating pamilya. Kaya maglaan tayo ng oras bilang isang pamilya para sa sama-samang pananalangin at pag-aaral ng salita niya. Sangayon sa 1:15:4, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Ano? Kung nais natin na si Kristo ay manahan sa atin, manatili tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya, sapagkat yun ang tanging susi ng pagkakaroon ng presensya ng Diyos sa atin. Sunod, pagpapakita ng pag-ibig at pagtutulungan. Tinalakay ko sa mga nakaraang gabi kung paano magtulungan ang buong pamilya. Maging halimbawa ng pagmamalasakit at pagtulong sa isa't isa ang ating pamilya. Kaya sinasabi doon sa Aklat ni Juan, Kapitulo 15, ang talata ay 12, ang sabing ganon,
Kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So kung paano natin naramdaman ang pagmamahal ng Diyos, pwede ba, kaibigan, mahal kong pamilya, ganon din ang ating ipamalas sa ating mga kamembro ng pamilya, sa ating mga kapitbahay na mayroong pamilya. Ang sunod ulit ay pagpapatawad at pagtanggap ng kapayapaan. Patawarin ang mga nagkasala at magpatuloy sa kapayapaan. Malibang umiral sa ating buhay yung pagpapatawad, yung paglimot sa nakaraan, bagaman masakit, bagaman nakakalungkot, pero kailangan para maging patuloy na mapayapa ang ating pong pagsasama-sama at pamumuhay. At yun ang nais ng Diyos na maranasan natin. Kasi doon sa langit, ganun po ang ating buhay. Mapayapa, masaya, masigla, at walang nagkakagalit. Lahat magkakaibigan, lahat magkakapatid kay Kristo Jesus. Kaya ang sabi nga ulit doon sa Colosas 3:13, magpatawad kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Dito po ay nais ng Diyos na maibihis natin yung katangian niya. Kasi kung yun ay naibihis natin, hindi mahirap para sa atin na patawarin yung mga nagkasala sa atin. Pangapat na bahagi, pagpapalakas ng pag-asa sa gitna ng hamon. Kailangan ba yun? Yes. Kailangan mapalakas natin ang pag-asa ng pamilya sa kabila ng mga hamon na dumarating sa ating buhay. Alam na natin kanina, doon sa mga naunang mga episode natin, yung mga hamon o mga bagyo ng buhay na siyang naging karanasan ng ating pamilya. Kaya paano natin papalakasin ang pag-asa sa gitna ng hamon? Alam na natin habang hinintay natin ang pagdating ng Panginoon, yung pagdating ng bagong langit at ng bagong lupa, patuloy na may mga pagsubok na darating sa ating buhay. Asahan natin yon. Hindi natin yung maitatatwa. Subalit narito ang mga paraan upang mapanatili ang pag-asa ng pamilya. Una, magbalik tanaw sa katapatan ng Diyos. Kaibigan, mahal kong mga pamilya, alalahanin ang mga pagkakataong sinamahan at pinagpala tayo ng Diyos bilang isang pamilya. Naalala niyo pa ba? Sa mga panahong tayo po'y nangangailangan, subalit sa kabila ng ating pangailangan yun, mayroong biglang dumating na siyang naging katuyakan o naging kasagutan ng ating pong mga kahilingan sa Panginoon. Pagbalik tanawan natin yung mga mabubuting bagay na yun na ginawa ng Diyos sa atin. Sapagkat yun ay mga pahintulot ng Diyos upang ang pamilya ay maging masaya, maging payapa at patuloy na nananampalataya sa Kanya. Kaya ang sabing ganon sa Isaiah 41, ang talata 10, ang sabi ganon, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. O kaibigan, isang napakagandang pangako ng Diyos na patuloy niyang tinutupad sa bawat buhay ng nananampalataya sa Kanya. Ano pa pong kasunod? Magkaroon ng positibong pananaw. Anuman ang nangyari o mangyayari sa ating buhay, o anuman ang siyang kasalukuyang kaganapan sa buhay na ito, kaibigan, magtiwala tayo na may magandang hinaharap na inilalaan ang Diyos para sa atin pagkatapos nito. Hindi lahat ng malulungkot na bahagi ng buhay ay pagpasawalang hangga. Hindi o. Sa lahat ng manananampalataya at naniniwala na mayroong inilalaan ng Diyos na magandang buhay, ito po ay mga ipinahintulot lang ng Diyos para lalo pa tayong umasa at magpakalapit sa Kanya. Sangayon sa Jeremias 29, ang talatay 11, ang sabi niya, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano para sa inyong ikabubuti at hindi sa ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Ano po yung panukala ng Diyos? Ang panukala niya, ang plano niya ay para sa ating pong ikabubuti ng buhay. Hindi para tayo po ay mapahamak. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sapagkat napakainam, napakaganda,
masayang mapag-alaman ang kanyang mga panukala sa atin. Ang kasunod, magpatuloy sa gawaing makalangit. Alam mo kaibigan, dito sa lupa, mapapansin mo talagang napakaraming iba't ibang klase ng paggawa ng tao. Pagka minsan, hindi mo na nga malaman kung ito'y totoo o kaya ay hindi mo alam kung ito ay mali. Kaya nga merong isang nagwika, sabi niya, tayo raw ay nabubuhay sa panahong ang tama ay mali at ang mali ay tama. Kaya patuloy ko kayong hinihikayat at ginaganyak. Maglingkod tayo sa ating kapwa at ipamahagi ang mensahe ng pag-asa. Para yon ay laging manatiling buhay sa atin at inspirasyon din nila na sa buhay na ito, pagkatapos ay merong magandang handa ang Panginoon sa atin, na yun ay ang bagong langit at ang bagong lupa na tinatahanan ng kapayapaan at pawang kaligayahan sa buhay. Isa pang talata, sa Mateo Kapitulo 5, ang talata ay 14. Ang sabing gano'n ni Mateo, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Ang sabi gano'n, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Kapag ang ilaw ay sumilang na, ang tao, hindi niya mapigilan ang sarili, kundi lumingon at tignan yung maliwanag na ilaw. Yung ilaw na yon ay nagpapahayag ng ating mabubuting gawa. Na yun, kapag nakita ng tao, ay mag-iisip sila kung anong dahilan ginagawa natin yun. Anong nag-uudyok sa atin para yun ay gawin? Kaibigan, yun po ay isang mabuting ulat at pagpapahayag at pagpapatutuo na ang Diyos ang siyang may kagagawan nito sa ating pong buhay. Kaibigan, nais kong maging kabahagi ka sa pagtanggap ng bagong langit at ang bagong lupa. Nais ko ng iyong pamilya ay kasama upang yon ay maging kabahagi ng ating masayang karanasan pagkatapos ng malungkot na karanasan dito sa lupa. Kaibigan, ninanais ko rin na yon ay maging isang realidad ng inyong buhay. Kaya sa pagkakataong ito, ako'y nananawagan sa inyo. Kung ito ang nais ninyo na maging bahagi at karanasan ng inyong pamilya, tanggapin natin ang ating Panginoon sa buhay na ito. Tanggapin natin siya, magpabautismo tayo sa Kanya. Sapagkat sa pagpapabautismo natin, ipinapahayag din ng Diyos ang kanyang kapangyarihang linisin tayo sa ating mga kasalanan at kung magkagayon, meron tayong karapatan na manahin ang kanyang pangakong ito na buhay na walang hanggan, bagong langit at bagong lupa na tatahanan ng ating pamilya na mahal ng Diyos. Kaya nga naman, sa bahaging ito, gusto ko pong kayo po ay hikayatin. Maglaan kayo ng oras upang mag-usap bilang pamilya tungkol sa mga pangako ng Diyos na nais nating maranasan. Magplano kayo ng isang family o isang pamilya na magkaroon kayo ng family devotion o panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos at pagninilay-nilay ng tungkol sa pahayag Kabanata 21. Kaibigan, nais ko ring sabihin sa inyo, bakit hindi kayo magpalakasan sa isa't isa at maging daluyan ng pag-asa sa iba. Alam nyo, ang pamilya nyo, potensyal sa bagay na yan. Kayo na mga naniniwala at kinikilala na mayroong Diyos na lumikha at nagbuklod sa inyo bilang isang pamilya. Bakit hindi rin kayo maglaan ng panahon para kayo ay magpanukala at magpasya bilang isang pamilya na tanggapin siya sa inyong buhay, sa inyong pamilya, na inyong personal na tagapagligtas ng inyong pamilya. Kung yun po ang nais ninyo at napagpasyahan ninyo, minamahal na kaibigan, maaari pong kayo ay tumawag sa mga
numero na aking binanggit sa inyo kanina. At sabihin sa aming makasamahan, ang aming pamilya ay handa na para tanggapin ang ating Panginoong Hesus at magkaroon ng buhay na nais niyang maging karanasan namin. Kung yan ang nais nyo at yan ang pasya nyo, maaari ko ba kayong anyayahan sa isang panalangin ng pagtatalaga? Aming Ama, salamat po sa inyong dakilang pangako ng bagong langit at bagong lupa. Tulungan ninyo po kaming mamuhay ng may pananampalataya at patuloy na magkaisa bilang pamilya. Naway maging liwanag kami sa aming komunidad at magdala ng pag-asa sa iba sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Maraming salamat sa pakikinig, minamahal na mga taga-subaybay. Para sa inyong mga katanungan, pwede kayong tumawag o mag-text sa ating mga numerong 0917-1742-777 at sa 0968-8536-607. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at manatiling may pag-asa hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Muli, ako si Pastor Jerry Cahobe, ang inyong kaibigan at kapatid sa radyo. Paalam at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan, kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.